treasures and riches stored in secret places. Isaiah 45 verse 3. Magandang oras mga katiyats. Meron tayong i-analyze ngayon partially lang. Ito yung stone map. At paano ba tingnan ang stone map? Okay, una sa lahat, ang stone map, yan ay isang parang duplicate galing doon sa paper wax map. Ang mapa ng Hapon na original ay papel na nilagyan ng wax para hindi ito madaling malata kapag nabasa. Ang karamihan ng Emperor Treasure map ay may pagka-pink, red wax ang tawag. May pagka-red wax map. Papel siya pero pagbasain mo ay hindi ganong nababasa kasi merong wax. Okay, so ano ba itong stone map? So siya nga ay mapa na iginuhit sa bato. Pero ang mahirap dyan ay meron kasing ano yan, tinatawag na scale or ratio or scale. So, ratio or scale, halimbawa ng scale is 1:100. So ibig sabihin ang isang guhit ay times 100. So kung sabihin natin ang 1 inch is times 100. So 1 inch is times 100. Imagine ang bato na ito ay palakihin natin ng times 100. Pero hindi lang yan. Ang mapa ng Hapon karamihan ay times, kapag stone map, ang karamihan na scale niyan ginagamit ay times 1:500. At ang pinakamaliit na stone map ay 1:1000. Ibig sabihin ng isang unit na ginamit. Halimbawa inches ito, halimbawa ito na haba, 1 inch yan. So yan ay times 500 na ka-inch. So ibig sabihin ganito na siya kahaba. Ito wala pang 500 to, nasa 50 pa ito eh. Kaya kung times 500 ang ganito ka-eksi, times 500 natin yan. So 500 ka ganyan ay napakahaba, di ba? Kaya ang stone map ito nakalaki ay it's either nasa times 1:200 yan ang karamihan na ratio at ang isa ay 1:500. Yung 1:1000 minsan lang yun mangyari. 1:500 ang pinaka-common. Kaya ang bato kahit maliit yan, ito pagbasihan natin ng paa, ito ay 8 inches. So ito na haba ay dalawang paa ito. So 16 yan. Kung 1 inch times 500 16 yan times 500. So ilang inches ang lalabas. And then pag labas ng inches, convert nyo naman sa meter para mas madaling sukatin. Okay, so ito, punta na tayo sa stone map. Okay, so ano bang mga meron dito? Ang karamihan sa stone map ay daanan or itong tinatawag na foot trail road at creek or river ang mga dinodrawing dyan, ang dinudubuho. So itong narito, klaro ito na ito'y klaro siya na creek siya o river. Ayan, so dito ay merong river din or creek, and then maliit na creek pumunta sa malaki. Ito ay pwedeng daanan, ito pwedeng road.
at tatawid siya sa creek o river at papunta siya dito. Okay, so ano ba itong mga parang mga butas? Napaka-importante niyan, yung parang mga butas na yan. Ito, ano ba ang mga ito? Ayan. Mamaya meron akong ipapakita sa inyo na mapa na parang ganito. Okay, so ito, ano bang meron dito? Ito, sabi niya, Y tunnel. So ito yung tunnel ito. At kung tunnel yan, hindi kasi pwedeng isulat yan kung ilan ang laman. So yan, tatlong butas, meaning tatlong entrance or tatlong tunnel. Ayan, so itong dito, napansin nyo ba ito, medyo nasa ano siya, ito medyo nasa baba siya, ibig sabihin ito na sign, at Y, ibig sabihin yan ay open tunnel. So ito na tunnel, open yan, so ibig sabihin ng open, lupa lang ang nakalagay dyan, at kapag natanggal yung lupa ay mapasok nyo na ang tunnel. Ngayon, saan bang papunta ang tunnel na yan? So ito sa drawing niya, merong nagaganyan. Kulayan natin ng dilaw. So pwedeng papunta siya dito, ito. Ayan. Kasi entrance to, ang sabi entrance, itong narito na karakter, yung ganyan, open entrance. So papasok siya, wala pang ano, kapag entrance pa, wala pang treasure. Kasi entrance lang yan, merong tunnel. Baka ito na yung tunnel na kaganyan. At papunta siya sa banda rito. Which is, sabi naman itong entrance na naman dito, na merong Y tunnel. Pero sarado siguro ito. Kaya dito ang kanilang entrance, itong dito. Ngayon, itong isa dito, ito na yung dalawa ang nakabaon dito sa ganitong stone map. So dalawa ang nakabaon, isa sa tunnel na ito at isa sa ito. Saan ba ito? Kung napansin nyo ang pagkagawa sa kanya pababa, ito sign of mountain, so ibig sabihin sa bundok nga ito. Ito ang kanyang pointer, treasure pointer Y. So merong something dito. Ngayon nakaganyan yan, di ba? At ganyan, and then kaganyan. So ito yun, no? And then dito, ito ano to eh, creek sign. So ito ay creek, ito ay creek. At itong dito ay waterfalls. Ito. Waterfalls, yan. So ang treasure ay nasa binabagsakan ng waterfalls. Ayan o. Nagaganyan siya. Nakita nyo to. Bumabagsak din eh. Gumaganon. And then malaking butas. And then tubig na naman, sign of creek. So ito nga ay waterfalls kasi pababa yung tubig dito. So nasa waterfalls ang palagay ko malaki na item. At itong dito, kasi tunnel ito, may laman ito. Itong dito, entrance lang siya, papasok sa loob. Dito merong ano eh, ito na sign, no? So may laman nga ito dito, parang coil snake siya. So ang item, dalawa sa stone map na ito. So kung atin i-expand ito papunta rito,
at papunta sa baba, isipin nyo na 1:500 or 1:200 ang scale. So palakihin nyo ang bato na yan. Palakihin nyo ang bato ng 1:200. Doon nyo mahanap ang mga ganitong mga entrance. Karamihan dyan, lalo na itong entrance ito, karamihan dyan ay may kahoy talaga yan. Hindi pwedeng walang kahoy. So kung wala na ang kahoy, patay na siguro. Kapag mga entrance, meron talagang kahoy yan. Para tandaan yan nila. Itong waterfalls, sa palagay ko waterfalls kung hindi man ako nagkakamali. Kasi wala yung yung tunay na mapa. Ang stone map ay medyo pinasimple nila ito. Sinisimple nila na ang nakakaintindi ay yung nagbaon lamang. Okay, kaya punta tayo sa real map. Ito. Para makita nyo ang similarity. Kaya ginawa ko ito na mapa dahil may similarity siya. Okay, so anong meron dito? Tingnan nyo nga mga ka-TH. Ito nang tingin parang radiator, di ba? Parang radiator eh. Pero hindi yan radiator. Ganyan talaga mag-drawing ang Hapon. Medyo magulo siya, magulo. So ito na sa akin, danger to eh. Something poisonous. So yung iba na sa akin, hindi natin yan alam. So kwe daw, mayroong poison or danger sa item. Ang item ay ito ang bunker. Yung yung mga nakaganyan-ganyan, yan ay gold bars. Pino lang pagka-drawing niyan, pino, pero nakaganyan yan. Gold bars yan. Ang dami-dami. Ayan o. Ayun, yung bunker na yan ay ito kasi ay ang hirap kasi mag-drawing ng Hapon kay pinagalo-halo ang top view at side view. Ito ay section ito ng ilalim ng lupa, pero hanggang dito lang ang section. Ito yung ground level niya. Itong dito, ito ay top view na. Ito nga sabi ko pinaghalo eh. Ang hirap-hirap intindihin ng mapa ng Hapon. Ito na yung waterfalls. Yung sabi ko kanina sa stone map, merong waterfalls. And then sa binabagsakan niya ay merong 3 box na giveaway. Ayan o, totoo yan. 3 box. Sino bang may hawak ng mapa na ito, mga ka-TH? Kasi padala sa akin to. So ito na, hanapin nyo lang ang waterfalls sa binabagsakan yan sa harapan. Sa bandang lupa ito yung tubig. Ito lupa na to eh. So harapan mismo ng waterfalls after sa tubig. Dito lang ang harapan. Bakuin nyo yan, malaki yan eh. Malaking yan eh, area. So bakuin nyo parang swimming pool. Ayan, 3 box yan oh, giveaway. Ngayon, tuntunin nyo ang creek. Susundan nyo ang creek. Sundan. Ito to, ventilation ito. Hindi pwedeng dumaan dyan. Ventilation lang yan, sarado na yan. Noon, bukas pa yan. Nilalagyan niya ng pipe para singawan. Kaya ang hanapin ay kahoy. Oh. Sabi ko na sa inyo, sa kahoy merong entrance. So, ito yung entrance ng kahoy. Ito, itim. Ngayon, pagpasok nyo pa lang ay sa gilid ng dingding, ito may chamber na merong laman na naman at 3 boxes. Estimated na lalim niya, nasa pa yan eh. Mga nasa 5 or 7 meters. Ito. So mayroong nakagad kayong 3 boxes. Ngayon dito, itong itim, ito ay decoy. Karamihan dyan ay para maligaw tayo. Pag hukay dyan, decoy yan, it's either may laman yan o wala. Ito, box pa rin ito. Pero karamihan kapag malapit sa hagdan, sa entrada ay decoy lamang, pampagulo. Ngayon, pag nabuksan niya itong entrance dito, lupa pa kasi ito eh.
narito na yung hagdan na sinasabi ko. Ang lahat ng bunker ay may hagdan talaga yan. Kasi mahirap idala or mahirap dalhin ang gold bars kapag walang hagdan. Mahirapan ang mga sundalo pag labas-pasok sa tunnel. Kaya mayroon hagdan. Ayan, oh. Yung vlog ko nung nakaraang week, di ba, sa Bamban yun, sa Bamban na tunnel. May hagdan talaga, 21 steps. Kaya ito, pagpasok nyo, baba kayo dito, and then ganyan, bunker na ito, punong-puno ng gold yan, ang dami-dami, oh. Siguro nasa ano to, 30 tons o 40 tons, ang ganyan. At sa ibabaw nito, itong mga initiman, mga ano yan, nilagay na maliliit na gold bar, tig isang gold bars, ganyan. Para kung dito tayo pupunta sa paghukay natin, dito tayo makapunta sa ibabaw ng bunker, makikita natin to. Itong tatlo at sabihin natin na yan na yung item. Hindi natin alam sa baba ay nariyan pa rin ang napakaraming gold bars sa bunker mismo. Ayan, so sa ito na mapa, ang dami-dami, di ba? Sa pagpasok pa lang sa kahoy, mayroon ng 3 box. And then sa ibabaw ng bunker, mayroong 3 gold bars o pwedeng gold box yan. Pwedeng box na maliliit. Ayan, so dito sa kabila, ano ba naman ito? Ano na naman ito? Ito. Pag ganyan, sa kahoy, ito yung marker na kahoy. Sa unahan niya ay mayroong 4 na box. Ito. So galing sa kahoy yan ay northwest. Northwest ito sa compass. So northwest siya. At ang distansya niyan, makukuha nyo kapag i-scale ang mapa. So, actual na mapa niyan, sukatin by inches. And then, i-scale nyo times 200. Ang 1 inch is 200 inch. So, medyo malayo-layo. Pero karamihan ng treasure sa kahoy, kapag may marker na kahoy, pinakamalayo ay 9 meters. Pinakamalapit ay 5, 7, 9. Ganyan sa mga kahoy. Bakit ko yan nalaman? Kasi meron akong mga nadaanan na recovered treasure ng talagang mga Hapon. At sinusukat ko yung mga hinukayan nila na nakuhaan. Kaya ganyan, meron tayong formula kapag kahoy, ang distansya ay 5, 7, 9. Hindi gaanong malapit kasi matuntun kapag 3 meters lang. At kapag ganyan na 579, malalaking deposito yan. Yung mga ibinaon under the roots, yung under the tree lang talaga, yun ay sucker deposit ng isang sundalo lang. Yung nagmadali na tumakas na sundalo na may dalang isang gold bar, isuksok niya yun sa under the tree. Hindi na siya naghukay mismo. Hukay lang siya ng kunti lang, kaya merong mga gold bars na nilamon ng ugat ng kahoy. Yun ay binaon ng isang sundalo. So yan ang pagkakaiba. Ang sundalo kapag nagbaon, mag-isa lang, doon talaga niya ibabaon under the tree. Kaya merong mga treasure under the tree. Pero kapag nakaplano, katulad nito may mapa, malayo talaga ang item sa kahoy. Okay, so ito yung reserva, ito na kahoy, pangalawang entrance ito. So, narito ang entrance niya, may itim ito. And then, hagdan niya na grabe na hagdan ito. Sobrang kung English pa, high pitch na hagdanan. Biglang bagsak tapos lumiko. And then, ganyan, grabe. Maliligaw ka talaga nito. Kasi kung ikaw lang, dito ka na diretso ganyan diba? Alam nyo bakit niliko-liko nila yan? Kasi minsan itong mga portion dito ay hindi na kaya
masyadong matigas na bedrock, kaya lumiko sila. Pero talagang sinasadya nila yan na liliko-liko para maliligaw ang mag-treasure hunt. Ayan o, imbis na malapit na, ganun din dito sa kabila o, malapit na siya, diretso na sana, biglang bumaba, and then ganyan. Ayan, so dito sa ibabaw ito, danger to na sign. So merong danger dito, of course. Treasure bunker yan, danger talaga yan. So waterfalls ang pinaka-marker sa ibabaw. And then dalawang creek na nagaganyan, nag-Y creek siya. And then may mga kahoy na magkatapat. So yan ang hanapin nyo sa lugar nyo. Kung merong parang ganito sa inyong lugar na may waterfalls, merong dalawang kahoy na magkatapat na malayo. Malayo yan. Sa meter siguro yan ay nasa 50 to 100 meters ang layo nitong mga kahoy. Malayo yan kasi naka-scale. Pero ang bunker ay tapat mismo. Ito kung i-cross natin yan, di ba? Tapat mismo ang bunker sa waterfalls. South ang bunker, north ang waterfalls, west and east. Pero sa harap mismo ng waterfalls ay merong giveaway itong tatlo. Kaya napakaswerte ang may hawak ng mapa na ito na kapag nakita nyo ang lugar na ito ay meron talaga kayong makuha. Ang makuha nyo dito ay ito lang. Hindi nyo na makuha yung bunker. Ito lang ang makuha nyo, isa, tatlong box din dito. Ayan, inikutan ko yan. At ito, so ang dami pala niyan eh. Dito 5 box eh. Itong dito 5 box. Dito 3 at 3. Ilang laman bang isang box? Maliliit kasi yan na box. Pwedeng ammunition box yan. Merong laman na 4 na barita bawat box. So 4 na barita. So 12 bars. Dito ang dami. 5. So 20. Ilang barita na ba? Naguluhan na ako eh. So nasa sa giveaway lang ay makakuha na kayo ng nasa 30 gold bars. Kung makuha nyo itong tatlo. Ito napansin nyo, naka-triangle yan. Naka-triangle siya oh. And then nakaganyan. Ito yung bunker. Ayan, so siguro mayroon kayong makuha sa pagbasa natin ng treasure map at ng stone map. At least meron tayong kunting nalalaman, mga kababayan, mga ka-TH, di ba? Pero hindi lahat ng alam ko dyan sa stone map ay 100%. Nasa ano lang tayo eh. Sabi ay we just scratch the surface. Kung sa English pa, we just scratch the surface. Kasi hindi naman tayong nagbaon yan. Pero at least may idea na tayo sa stone map about sa scale, sa ratio, at mga pagposisyon nito, ang mga hagdan, ang mga bunker, ang mga kahoy, ay may mga malapit na entrance sa kahoy at may mga malapit na giveaways. Alright, so kung magpaalam na, maraming salamat. Huwag kalimutan mag-subscribe sa ating channel, mga ka-TH. Sa mga bago pa lamang ha, huwag kalimutan yung i-share at i-like ang ating mga videos para naman ganahan ako, kasi parang mahina na talaga tong channel. Doon sa isang channel ko ay napakalakas, pero dahil sa mahal ko ang treasure hunting at mahal ko ang mga subscribers ko dito, kaya patuloy pa rin ako na nagserbisyo sa inyo, mga ka-TH. Okay, so paalam. God bless us all.